Hello guys, gabi na dito medyo hindi ako makatulog kasi merong naglalaro sa isip ko na gusto kong talakayin ngayon dito sa YouTube channel ko. So bigla ang record lang to, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tatalakayin ko ay yung idea na contradicting sa mga ibang nagpunta dito sa Amerika, lalong-lalo na sa mga nurses. Kasi inisip natin na time is money. At ini-equate natin na ang pera ay katumbas ng oras na itinatrabaho natin. Let's say $70 per hour ang work mo. Per hour, kumikita ka ng $70. Yun yung binabayad sa'yo. Pinagpapalit mo yung oras mo for $70. Time is gold. Sabi nila, don't waste time here, lalo na dito sa Amerika. Bawat minuto, bawat oras, pera yan. Para sa akin, napagtanto ko na time is more than money. May point na marirealize natin na ito talaga yung totoo Ito yung totoo na hindi natin tinitignan, hindi natin pinipiling i-consider sa buhay natin na yakapin kasi iniisip natin na kailangan natin ng pambayad ng ganito, kailangan natin makaipon, kailangan natin panggastos, kailangan natin ng padala sa Pilipinas. Marami tayong iniisip na demands. Kaya ang gusto natin, sige, mag-pick up ng shifts, mag-overtime ako at magpalaki ako ng earnings ko. Sabihin na natin mag-pick up ako ng 4 days a week. So magkakaroon ako ng 3 days of every week. Para sa akin, hindi enough yun. Kasi kailangan ko nang mag-spend ng time sa anak ko. Kailangan kong mag-spend ng time sa sarili ko. Kailangan ko mag-spend ng time sa improvement ko. At kailangan ko rin syempre magpahinga. Kaya pag ganun yung ginawa ko, parang marami akong pera pero mas less yung growth. Yung hinahabol natin kasi ngayon yung time hindi na tayo pabata. Yung time, hindi mo mabibili ng pera. Maraming mga namang problema ngayon na may sakit, may cancer na ang kanilang mga oras na nalalabis sa kanilang buhay ay hindi na talaga mababayaran ng pera kasi talagang papunta na yung sakit nila sa end stage So, doon masasabi mo talaga na time is more than money. Na-realize ko na tumatakbo rin yung oras, hindi na tayo pabata. So, nag-post ako sa ganyang sistema. Mas maganda talaga kung less work hours and higher pay. So, first time ginawa ko ngayon siya, in-implement ko na 36 hours, naramdaman ko na mas mababa ang kita. Nagtatrabaho ko as an ICU nurse sa hospital dito sa West Virginia. 36 hours per week only. Compared sa dati kong ginagawa na umaabot ako ng more than 40 hours. And syempre, kumikita ako ng malaki. Itong pagpasok ng taon na to, 36 hours lang yung trabaho ko. Kaya talagang naramdaman ko, maliit lang yung kinikita ko. Pero sapat pa rin, kahit na nandito yung asawa ko at nandito yung anak ko. At ako lang yung nagwo-work. Naramdaman ko na nabawasan yung savings ko. Pero meron pa rin ako na itatabi. Kasi I just live within my means. So I'm going to figure out kung paano ko mapapaliit yung hours ko while maintaining my earnings. Maraming paraan, maraming time para ma-figure out yon. Dahil 36 hours lang ako magtatrabaho, mas ma-figure out ko siya dahil marami akong choices. Yan din yung isa sa mga nakaka-trap sa mga tao na nakukulong na sila sa rat race kasi nagtatrabaho ng more than 36 hours. Sige, work lang ng work, mas malaki ang kita dito, pero na-realize ko na mas nililimit mo yung sarili mo kapag nagwo-work ka ng nagwo-work sa employer mo. Parang work na lang ng work. Hindi na siya work smarter. Yun, isa pang gas-gas na naririnig nyo, work smarter, not harder. So I know masyadong seryoso itong topic na to, pero ito talaga yung katotohanan sa buhay na dapat masampal talaga din ako kasi ilang taon na rin akong try na
mag-pick up na mag-pick up. Siyempre, habang nagpi-pick up ako, kakaroon din ng mga needs. So, ang maganda siguro kung mag-create ng mas malaking opportunity aside from picking up, marami dyan. Thankful talaga akong nakarating ako dito sa Amerika, kasi kung hindi ako mag-work dito, nasa Pilipinas pa rin ako at magtatrabaho ako ng maraming oras at mababang sweldo. Hindi katulad dito, 36 hours lang yung tatrabahuin ko at magiging sapat na yun at may maiipon pa ako. Magkakaroon ako ng maraming time sa ibang bagay, makakapag-leverage ako sa ibang aspeto ng aking buhay. Tsaka may isip ko kung ano ba yung mga pwedeng potential na magawa ko. Kaya mas maganda talaga kung mas maraming oras ka na free, kasi maraming possibilities. Kaya ayun, yun lang yung napagtanto ko dito.